Dubai Chewy Cookie na mas praktikal, mas masarap, at mas madaling gawin. Kasi idedetalye ko dito lahat ng mga steps para siguraduhin na maging successful ka sa first attempt mo pa lang. Ito yung version na marami nagsabi na pinakamasarap daw sa lahat na natikman nila. Hindi masakit sa panga kapag ninunguya, at syempre yung importante sa mga small business owners, napaka-practical ng costing kaya siguradong kikita ka. So we have here our ingredients. First, yung ating mini marshmallows. You can use any color or any size. Ang kagandahan lang sa maliliit na marshmallows, mas madali siyang mag-melt. Tapos, meron tayong refined coconut oil. You can also use other neutral cooking oil katulad ng canola oil. Tapos, meron tayo ditong 1 tablespoon na cocoa powder and more para sa pag-dust natin mamaya at saka pag-coat natin. Tapos, meron tayo ditong pistachio spread. Ang gamit ko po na brand ay itong Belgidor. Ito po ay 400 pesos sa SNR. Tapos, salt to balance the flavors, to enhance the flavors. And last but not the least, ang ating lumpia wrapper. So, kung hindi nyo po napanood yung last video ko where I compared yung lumpia wrapper with katayfi and with other alternatives, please watch that video. Ang conclusion po, at least for me, and do sa mga nag-taste test po sa akin, pinakamasarap yung texture ng lumpia wrapper. Unahin po muna natin yung paggawa ng filling kasi it takes time na mag-firm up siya. For that, we need itong lumpia wrapper. So, we get 5 pieces. Ito pong gagawin natin ay, ang yield niya ay 6 pieces na Dubai Chewy Cookie. 2, 4, 5. So, 5 pieces or 50 grams. Yung iba na gumagamit ng lumpia wrapper bilang crunch, ang ginagawa nila, kinakat pa nila into strings. Nasubukan ko rin yun, pero may naisip ako na mas madaling technique. This is what I'm showing you today. First, i-fold nyo muna ang inyong mga lumpia wrapper, no? Twice and lengthwise. Tapos, isalansan nyo lang ng ganyan sa inyong pan. Ayan, ganyan lang. Tapos, ito-toast nyo na siya using an oven preheated to 350 degrees Fahrenheit. Pwede din sa air fryer, pwede rin sa oven toaster. Pero kapag oven toaster yung ginamit nyo, just make sure na nakabantay kayo kasi hindi natin mag-gauge yung temperature sa loob ng oven toaster. Kung oven at saka air fryer, this will take about 4 to 6 minutes. Make sure na i-flip nyo siya, yan, ibaliktad nyo siya halfway para even yung pagkaka-toast ng inyong lumpia wrapper. Ito na yung ating toasted na lumpia wrappers. Pwede nyo naman siyang i-crush by hand, pero ang mas madaling way is to get a thick plastic like a Ziploc or like this. Tapos ilagay nyo po dyan. Tapos, sara lang natin. Get a rolling pin. Ito na yung ating crushed na toasted lumpia wrapper. So, idadagdag natin yan sa ating pistachio spread. Pero, lagyan muna natin to ng konting salt to make sure na maihalong mabuti yung salt. Okay, pinch lang. Okay. Haluin lang mabuti. Tapos, pwede na natin i-transfer ito sa kanya. Ito, pwede nyo siyang i-reuse hanggat hindi siya nabubutas. Haluin lang ito hanggang maging well combined. Iba pang spread na pwede nyo gamitin ay yung Biscoff at saka yung Nutella. Tapos, i-portion lang natin ito ng tig to 2 tablespoons or 30 grams na balls. You can do that manually or you can use a silicone mold like this. So, itaas nyo lang siya ng konti kasi napakalambot nitong mold na to eh. Kaya, kung nakaganyan, magpa-flat yung ilalim. Kaya, ganyan natin siya. Itaas nyo lang siya ng konti habang sinisiksik nyo siya. Kung gusto nyo maging very, very precise, pwede nyong i-weigh muna, tapos saka nyo ilagay sa mold para ma-shape siya. Ayan. Ilagay na natin ngayon to sa freezer for 30 minutes to 1 hour or until firm siya.
Pag summer, mainit, madaling mag-melt ito. So, ang recommendation ko, i-keep nyo siya sa freezer overnight. So, after 2 hours na nakalagay siya sa mold, tanggalin nyo siya, ilagay sa separate na container, ibalik sa freezer para magamit nyo pa ang inyong mga mold. At dahil nga lilembot-lembot tong mold na to, maganda ilagay natin siya sa pan, saka natin ilagay sa freezer. Okay? Pwede kayo maghanap ng pwede nga kahit yung takip lang ng mga airtight containers nyo. Ayun. Para maging stable siyang ganyan. Habang pinapa-firm up natin yung ating filling, or the next day kapag frozen na ang inyong filling, pwede na natin gawin yung ating marshmallow wrap. So una, prepare muna natin itong ating silicone mat kasi dito natin ibubuhos yung melted marshmallow. I recommend na gumamit po kayo ng silicone mat kasi mas nape-prevent niya yung pag-stick ng marshmallow. But kung wala po kayo nito, pwede naman na gumamit ng pan or ng plate. Kung ano man po yung gagamitin ninyo, make sure na i-brush nyo siya or pahiran nyo siya ng oil. Generously. Medyo i-exceed ko din para mamaya kapag pinoportion natin yung ating melted marshmallows, maibababa natin siya dito. Ngayon naman, i-melt na natin yung ating mini marshmallows. Let's not forget to add our 1 tablespoon of refined coconut oil. Mabilis lang tong mag-melt. Ayan, as you can see, nagme-melt na siya agad. It's a must po na gumamit kayo ng non-stick pan sa pagme-melt ng marshmallow kasi kapag yung regular pan yung ginamit nyo, talagang didikit siya kahit na lagyan nyo pa ng oil o ng butter. Maraming masasayang na marshmallow kasi didikit lang siya. Siyempre, kailangan bantayan nyo po ito para hindi masunog at ihalo-halo ng ganyan. Ayan. Kapag halos melted na siya, which is right now, ayan, meron pang konting buo pero okay na po yan. Patayin nyo na po yung apoy. Tapos, idagdag nyo na po yung inyong 1 tablespoon ng cocoa powder. Tapos, haluin hanggang maging smooth and uniform. Hindi po natin pwedeng i-overcook yung ating marshmallow kaya dapat patayin na agad yung apoy or yung inyong mga induction stove or electric stove. Kasi masyado maluluto yung marshmallow at mag-evaporate yung water content niya. Kaya pag lumamig yan, mahirap na siyang nguyain o matigas na. Another thing na napansin ko sa ibang recipes, ang daming cocoa powder na nilalagay. And I believe kaya ginagawa yon para mabawasan yung stickiness ng marshmallow at mas madali siyang ma-handle. Pero pag ginawa mo yon, ang magiging resulta, magiging matigas yung marshmallow mo, magiging mahirap siyang nguyain. Okay? So yan, okay na po ito. Transfer na natin dun sa ating silicone mat. Hindi nyo na po siya kailangang i-flatten. Wala na po kayong dapat na gawin at this point, kundi palamigin lang po itong marshmallow. Ito na yung ating melted marshmallows after 30 minutes of cooling down. May konting-konti na lang siyang warmth. Pwede na tayong mag-proceed. Una, malinis yung kamay ko. Huwag po kayong mag-alala. Pangalawa, i-dust natin yung surface lightly lang ng cocoa powder. Yung cocoa powder ang best friend nyo para hindi manikit ang inyong melted marshmallows or hindi dumikit sa kamay ninyo. Okay? After that, roughly lang na maglagay kayo ng mark. So, pang 6 pieces ito. Para lang meron kayong konting guide. Pero, iwi-weigh pa rin natin to. Kailangan natin ng tig to 20 grams para pang-wrap dun sa ating filling. Make sure na i-coat nyo rin yung inyong fingertips. Fingertips lang naman yung gagamitin natin para i-handle itong marshmallow. Kapag nararamdaman nyo na dumidikit na siya sa kamay nyo, then just add more cocoa powder. Okay, that's 20. Galing ah. Sakto. Okay. Ito yung sinasabi ko na, tinan nyo, kapag silicone mat, di ba,
hindi dumikit talaga yung marshmallow. Kapag plate or pan, merong konting didikit pa rin. Ito pong ginagamit ko ay plastic na bench scraper. Super helpful din niya. Mura lang po ito. Ayan, so I left this in the freezer overnight, kaya frozen po talaga siya. At again, recommended ko po yun, lalo na kapag mainit kasi madali yang mag-melt. Habang nag-assemble ka, nagme-melt na siya, so nakaka-stress. Kaya maganda, if frozen nyo talaga siya. Make sure na dry po yung hands nyo and coated nga ng cocoa powder. Stretch nyo lang gently yung inyong marshmallow. Mga 3 inches yung lapad. Tapos, saka natin ilagay yung filling sa gitna. Ayan. Tapos, gently i-gather yung edges. Tapos, i-seal. Tapos, medyo i-roll nyo lang ng konti. At i-check kung merong butas. Kung may butas, i-patch up nyo lang. Wala naman. So, ngayon, pwede na natin siyang i-coat sa cocoa powder. Ilagay sa cupcake liner. Ito po, silicone cupcake liner. Of course, kung ibibenta nyo po, use yung parchment na cupcake liners. Lagay nyo na po agad siya doon para hindi na siya maninikit sa iba pang mga bagay. Let's just do this for the rest of our Dubai Chewy. So, about 1 gram ng cocoa powder yung nagagamit for every chewy cookie na ganito yung size. Ayan. And that's it.